Hello, good evening po. For Direct Lino, parang play on word, yun ba yung salvage land? Parang, salvage to save and yung parang bastardized, natin, meaning natin ng salvage to kill. Yes. Sir, kamusta? Thank you for being here. Thank you. Yes, opo. Ayan, si Direk Shugo. Yung salvage land sa isang banda, di ba, tapunan yan. Pero sa isang banda, sa Pinoy lang yun eh. Pag sinabi mo abroad yung salvage land, iba ibig sabihin. Dahil ang salvage also means you save. No? Di ba? Kaya may mga scavengers dyan, uy, save ko to, save ko yan. So, sa isang banda, di ba, yung mga bagay na patapon at yung mga ginagawa natin na kawalang hiyaan, meron pa ba tayong mapupulot doon o makukuha na merong magiging kabuluhan? And tanong ko lang din yung cast kasi parang yun nga, you have the retired, yung magre-retire na police who's jaded and then the anak na medyo optimistic. Pero kayo ba, how do you feel? Gaano ba kahirap to stay optimistic and may mga points din ba sa buhay niyo na parang na-jaded na rin kayo sa sitwasyon ng anak? Maganda lagi yung optimistic ka para maliwanag ang dating ng buhay. Pero at the same time, siguro, kung i-base natin sa character na matagal na, siguro over 30 years ka na nagtatrabaho as a police, at times dumarting yung time na nagiging jaded ka na. Yun yung sinasabi ko sa kanina na, sige, gawin mo rin trabaho, pero pagkatapos niyan, huwag ka na sumama sa gulo. Don't do the extra mile para lumaban pa na. Ayusin natin yung sistema. Paglaban na. Sabi ng character ko, huwag na natin isama yan. Sabi ng character niya, hindi, kailangan ayusin natin yung problema ng sistema natin. Paglaban natin. So, andun yung contrast. And then, yung experience ko naman, personal experience ko in this movie, as a mayor, kasi pag mayor ka, ikaw nagsusupervise eh. Ikaw humahawak ng polis eh. Inuutusan mo sila kung anong gagawin nila. How to follow the law. No? Utusan mo sila na paano hulihin yung mga masamang tao. Then nakikita mo na pag minirror mo yun sa ginagawa namin sa buhay, hindi namin nakikita yung ano ba yung family life namin as a police. Kasi inuutusan na kami ni Mayor, ito yung gagawin namin. Let's follow the law. Let's do this, no? Kailangan above the law, puro ganon. Pero but behind all those work na ginagawa namin, meron palang relationship, meron palang pamilya na din ginagawa mo yung tama, pero pag may anak na police, may conflict din pala sa amin. Tapos hindi rin namin nakikita na, ito masamang tao to, pero meron pala sila magandang gusto rin gawin. Andun yung love, andun yung passion, pero nalinya lang sila sa masama. So it makes you think, ano bang mundo meron tayo ngayon dito? Paano ba natin ipagtatahi-tahi lahat ng mga nangyayari sa society natin? How can we be good at what we're doing? How can you correct the things that they're doing also? Masama pa talaga yung ginagawa nila? Yung ginagawa namin tama pa talaga. Kasi, pag pulis ka, hindi mo maiwasan, may namatay eh. Doon sa opening scene, may nakita kang body parts. Sinong gumawa nun? Bakit may body parts doon? Kaya nga salvage land eh. Di ba dati, hindi mo alam, dati pag salvage land, tinatapon sa, ano ba yung mga salvage land natin dati? Fairview yan, salvage land dati in the 80s. Cavite, di ba, Laguna, pero ngayon medyo malayo-layo na. Pero dati, pag may salvage land, talagang pinupudol yung katawan. Sinong gumawa niyan? Masamang tao o law enforcement? So the question is still there. Yung others lang, baka lang may gustong i-add yung feeling of jadedness, parang how do you stop yourself from, ano yung Well, things, tao lang tayo, so at some point, mapapagod tayo. Pero pag napagod tayo, hindi naman kailangan sumuko. Pwede namang magpahinga lang. Patuloy lang naman ang buhay. Kung ano man yan, pwede mo naman balikan. Basta intact yung prinsipyo mo, intact yung core mo bilang tao. I mean, listening to all of them just now, talking about yung mga thoughts na nabubuo dito sa pelikula na to, yun nga, sabi nga Direk Lino, that's the beauty of cinema, di ba? Yung kung jaded ka man while you're watching this or optimistic ka while watching this, no matter what, pag napanood mo tong pelikula na to, even with other movies, but especially this one,
it will start a conversation with whoever is the opposite or whoever is the same like you. And I think that's the beauty and the magic of cinema, that you go out and that's when you know you watched a good movie. It's when you discuss it with your family, with your friends, and baka may magbago sa pananaw mo bilang tao. And yeah, ako right now, I'm optimistic. I'd like to keep it that way. Pero tao nga lang tayo eh. Alam mo yun, mapapagod at mapapagod ka. And at the same time, habang tumatanda ka, mas kaya mong tanggapin yung reality, yung realidad ng buhay. And kung paano mo, alam mo, minsan parang laro lang talaga yung buhay. Paano mo lalaroin yung buhay? And how will you stand up for yourself and for others as well? Thank you po. Nice to see you. Thank you. Idagdag ko lang din dun sa realization ko dito sa pelikula na pag sobra talaga lahat, kahit na pagmamahal pa yon, nagiging mali eh. Pagka nag-ambisyon ka talaga ng mas marami, kayamanan, parang lahat gagawin mo kahit na magpa-salvage ka pa. So, makikita nyo rin dito sa pelikula na lahat ng sobra, mali. Okay. Okay daw. Okay. Okay daw. Ay, Thank you. magkaan ba kayo? Guys? Yun na. Okay, ako lang, yung realization ko din dito sa movie na to. May mga bagay tayong ginagawa sa mga pamilya natin. Tama ba? Lahat tayo gusto natin tulungan yung pamilya natin. May mga mahal tayo sa buhay na kailangan natin magsakripisyo. And minsan, pilit natin tinatanggap lang na okay lang to. Ganito talaga. Kasi ito yung buhay. Pero na-realize ko na if you do something about it, pag na-realize mo na hindi, I deserve better than this. Sana lahat tayo, dumating tayo sa point na I deserve better things. Because we all deserve good things in life. Yun yung naano ko dito sa movie na to. Huwag ka mag-settle dun sa hindi tama. Hindi okay. Hindi pwedeng okay lang dahil ang buhay, hindi tamang ganyan talaga yung buhay. We can do better than ganyan talaga. Yan talaga, parang sabi ko, yes, if you do something about it, kapag lumaban ka, pag tinama mo yung buhay mo, matatama yung buhay mo. Mahirap, pero posible. Sorry lang, dagdag ko lang last sa no. Nabanggit lang ni Elijah. We were really inspired also by Sunshine eh. So shout out sa mga kaibigan namin from Project 8, Direk Dan, Direk Tonet. They were able to talk about such a serious topic. Pero lahat kaming nanonood, we were all entertained. No, ako naman, Eric Mati fan naman kami ni Direk Shugo. So si Direk Eric, pag gumawa ng pelikula, kita mo ang dami mong tanong. Minsan magagalit ka, minsan may mga tanong ka, minsan gusto mong lumaban dahil ang ganda ng paglatag niya ng mga kwento. But it's always entertaining. So I think yun yung medyo seryoso yung pinag-uusapan namin dito, pero actually we want to entertain. At yun yung beauty ng cinema. Again, Sunshine was very successful. Quezon has been very successful. Uupo ka, ma-entertain ka. These are very uniquely Filipino stories, pero universal yung mga tema. So I think we wanna continue to ride that wave ng ganitong klaseng mga pelikula. Alright. Thank you po. Thank you so much. And last Anyone who can answer this one. If you can share without spoiling, alin sa mga eksena dun sa movie ang nahirapan kayo and alin sa mga eksena dun ang na-enjoy nyong gawin? Nung namatay si... Joke lang. Joke lang. No. Okay. Ako yung preparation nung aking character kasi yung style ko kasi 'di ba pag nagka-characterize ako sometimes namumundok ako, sometimes pumupunta ako sa location a month before our shoot, tumitira na ako doon pero hindi ko ginawa dito for my character. More on internal. Mas nagprepara ako o mas nag-invest ako emotionally and mentally. So sa bahay namin, dahil ang character ko ay connected sa asawa ko na nilayasan ako. So more on sa bahay namin ang aking immersion sa pamilya ko. And yung character ko kasi may pitik eh. So sometimes kahit pamilya ko kausap ko, minsan mga kapatid ko bigla akong gumaganon sa mesa.
nagugulat sila. So ganun yung minsan biglang nadadala ko siya kasi before our shoot talagang nagpe-prepara na ako. So hindi ako dito masyadong nag-physical maliban sa plantang buko rito. More on nag-invest ako emotionally. Yung sa tanong mo, I tried to explore yung pagkatao ng mga kasama ko sa set. Not just the actors, but also yung sa technical side. And then, pagdating dun sa role, ang laki nung aspect na ginamit ko yung anak ko, si Juliana. Kasi yung age ni Juliana sa ni Elijah, pareho lang sila ng age. So, sa mga lines ko na I have to talk to my son like a father, parang si Juliana yung kausap ko. And then dumating din yung time na kumukontra siya sa akin, then I'll have to be the senior police that I am. So, ganong klase. So, mabigat sa akin dun yung part na kailangan namin maghiwalay. Kailangan ko siyang yakapin, maghihiwalay kami. Nakakayak talaga. So, ang laking bagay ng nung personal experience, ginagamit mo as part of your craft. Elijah. Yeah, may mga eksena, sabihin ni Kong, parang kang si Juliana. Ganyan ako sabi ni Juliana. Gagawin ako ni Kong, parang, ay sorry Kong, trabaho lang. Pero, parehong isko as well, and pareho kami ng age. Same year, literally, kami ni Juliana. But, I mean, syempre, sobrang enjoy akong ka-eksena si Kong. All our scenes, we just had fun with, I mean, despite it being heavy and very serious, we really meant each and every word na lumalabas sa bibig namin na nakasulat sa text ni na Direk Shugo. And yung action scenes, I mean, I love doing action scenes. They're tiring, they're draining, but they're so much fun. And to put yung mga stakes na kailangan with each action scene, na bawat putok ng baril, bawat tago mo, bawat takbo mo, may stakes yun lahat Dahil sa kwento, nangyayari to with the reason So kailangan, nandun ka talaga, mag-immerse ka talaga. And first time din sa akin, I mean, usually when I portray characters, I try not to think about the output, I try not to think about the audience. Pero this time around, like every time Direk Lino directs me, he would be referencing the youth and the stuff that's happening right now in this climate dito sa bayan natin. And nagkakaroon bigla ng thought as an actor na yung pressure how to represent a character like Jules na sobrang optimistic, idealist, and matapang na bata. And yung pressure na ma-represent yung ganong klaseng tao sa screen ng maayos para siguro hindi ko alam kung ma-inspire ba yung ibang mga manonood or di kaya magising sa katotohanan and makitang posible pa rin yung ganitong mindset sa panahon na to. But other than that, everybody, I mean, I loved working with everybody. And yung action scenes namin, kakaiba din. I mean, yung coverage na ginawa ni na Direk Lino, it's crazy. And yung design ng production designer namin, si Mela, napakaganda nung set namin despite it being sa Lahar. And makikita nyo na sobrang pinaghirapan lang talaga namin to lahat. And I feel like sa experience ko rin, lahat ng mga pelikula na nahirapan akong gawin, lahat ng mga pelikulang pinagpaguran ko talaga, malamang sa malamang yun yung napakagandang output. Kaya excited ako. May dadagdag lang ako dun sa character namin. Alam nyo na malaki akong tao, malakas din akong tao, pero nakita ka na ba ng ganito kalaking tao binugbog ng isang babaeng ganyan kaliit? She was so good with her martial arts. Sinakal ako, pinalo ako ng baril sa mukha, sinubo yung baril sa bunganga ko na hindi ko alam. Yung ganon, yan, nakita mo yung power pag alam niyang gawin over a guy, somebody like me. May kita niyo yung, may experience yung may feel nyo when you watch the movie. Thank you. Miss Angela, would you like to say something? Yes, yung fight scene with Kong, it was a privilege, no? May eksena kaming ganun. And sobrang kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung okay ka lang ba? Okay pa ba to?
Yes, dalawang araw yan. So, baka sobra ba? Pero sabi niya, hindi, okay lang. Alam mo, gagawin mo lang. Sabi niya ganun sa akin. Tapos yun nga, may eksena doon na isasubo ko yung baril. Hindi ko alam kung gagawin ko ba, pero ginawa ko anyway. Then after that, sabi ko, sorry po. Alam ko wala sa blockings yun. And aside from that fight scene, yung location namin ni Kuya Kaloy, grabe, ang ganda. It's bloody. It's wild. For sure, aabangan niyo yung yung bahay namin or yung Other headquarters. side ng salvage land. Yes. Sobrang grabe. Grabe yung experience. To be honest po, nahirapan po ako sa lahat ng eksena ko. Totoo po yan. Just to be honest. Kasi paglabas pa lang po, first scene pa lang po with Kuya Mon, intense na agad. Grabe po, as in, physically, emotionally, lahat po. Hindi ako, maging honest ako sa inyo lahat. Every time po na, kung ano mang ginagawa ko, nanginginig pa rin po ako. Imagine, ang katrabaho pa pong mga galing na actors. Doble pa, triple pa. So, syempre hindi mo papakita, pero sa totoo lang, before magawin talaga lahat ng eksena, kaya ko bang i-pull off to? Diba? Lalo na, hindi nila alam kung paano ko magtrabaho. Syempre, you always need to, ayaw mo ma-disappoint sila sa'yo. Lalo na sobrang gagaling nila. Pero, alam mo lahat ng eksena ko po, favorite ko po, kasi gusto ko po talaga sinasaktan ako sa movie. Totoo po yun Yung nafe-feel ko, pero hindi, syempre alagang-alaga po kami, pero alam mo ba yung gusto mo yung palaging, intense, yung naghahabulan. Lahat kasi ng eksena ko parang tumatakbo po ako, nakipaghabulan po ako. So, pero lahat yan, favorite ko, wala akong mapili kahit isa. Gusto kong pumila, syempre gusto ko yung mga action scenes namin. Pero iniisip ko kanina, hindi lahat yung na-excite ako. Kahit natakot akong gawin. After that, sobrang saya ko. Kasi yung, alam mo yung adrenaline direct. Pag, eto na yun, bigay mo na to. Oh, okay. Oh my God, thank God. Kasi okay kay Direk. Yan palagi, pagka okay kay Direk, sobrang saya. Thank you, Direk. Thank you. Talagang aabangan namin yung mga eksena niyo. Congratulations to the cast.